Okay, mayong adlaw sa ato ang tanan. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga subscriber, sa ating mga taga-suporta lagi sa ating vlog. Marami pong salamat sa inyo. Kumusta po kayong lahat? At ito yung napanood kong interview ang haba nitong interview ni Congressman Livisti kay Jessica Soho. At dito ako'y nalulungkot sa napanood kong interview nito ni Livisti, kasi kung sino pa yung tao na nagsabi ng totoo ay siya pa yung sabihan ng sinungaling at gumagawa ng mga istorya. At ito yung interview, kung mapanood niyo ito ng buo, hindi naman to, kunti lang kinuha ko dito ha. Ang punto ko lang dito ay yung pinaka-importante talaga na bakit ko to. Ito yung kinuha kong interview ni Congressman Leandro Livisti. So sana maintindihan ninyo itong ipi-play kong video. Anong nabuong scheme na nakita mo? Yung allocable, bahala si Congressman. Yung outside allocable, hindi po base naman sa pangangailangan kung hindi sa kung ano yung pagkakitaan. Yung nakita ko sa asphalt overlay project sa aking distrito, mga 2 times overpriced. Yung streetlights naman po, 4 times overpriced. So kung ano yung mga hindi pinakakailangan pero kikita yung contractor at yung congressman or whoever, yun ang pinaprioritize nila? Opo. Pero may ilang pagdududa sa mga hawak ngayon ni Leviste na dokumento. Yung mga kumu-question sa authenticity ng mga dokumento na nakuha mo kay Yusek Cabral, na-verify mo ba yon? Unang-una po, yung argument na inauthentic is disproven by their own allegation na unauthorized kung nakuha yung file. Kasi kung sinasabi nila yon, ibig sabihin talagang nanggaling sa kanila yung ipinapakita kong file. May kopya din ng file na ito na nagmula din sa DPWH at mismong nasa PCIJ ang mga files na ito na in-upload noong November pa. Yun po ay patunay na dumaan na rin po sa fact-checking ng ibang mga outlets ang file na ito. Can we talk about Yusek Cabral? Kasi nung lumabas tong listahan mo, may mga staff yata siya na nagsabi na you forcibly took those documents from her. As a result, nagka-paper cut daw siya. Ito. Wala po akong inagaw na dokumento kay Yusek Cabral. I vehemently deny yung mga allegations, and I'm thankful actually to GMA News for releasing the CCTV footage ng DPWH kung saan makikita naman natin na maayos kaming naglalakad ni Yusek Cabral. Hawak ko yung dokumento, pinag-uusapan namin sa hallway ng DPWH. Yun bang day na yun na nasa CCTV, September Opo. 4? Yun po yung alleged That's time the nila. time that you got the documents from her? Opo. When I was there po, Sec Vince and Yusek Cabral spoke on the phone, on speakerphone, at sinabi po ni Sec Vince na pwede niyang ibigay lahat ng mga meron siya sa akin in the interest of transparency. At sinabi ko din po kay Sec Vince, maganda kung isa sa publiko din ito. Kaya po ako naawa din kay Sec Vince kasi naniniwala po ako na personally gusto niya reforma sa DPWH. Pero marami pong mga taong kumausap sa akin at I would imagine kay Sec Vince din na wag isa publiko ang mga files na ito. The fact na hindi natin ipinapaalam makes me suspect nga na if you dig deeper into all of these district projects, may marami tayong mga makikitang mga anomalya. Ayon sa inilabas na ulat ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism, ibinunyag ang tinatawag na allocables o yung mga pondong inilalagay sa national budget na kontrolado ng ilang mambabatas at ginagamit upang magpasok di umano ng mga proyekto sa DPWH. Malinaw na patronage politics. Nung nagpahayag ako 2 Sundays ago na meron ako ito at ilalabas ko kung may pahintulot ni Sec Vince, I think 5 days later lang siya sumagot na hindi naman niya pinahintulutan na mabigay ito sa akin. Siguro kaya matagal na sumagot ang DPWH nowadays is because kailangan pa nilang pag-aralan paano sagutin, bakit hindi inilalabas ang listahang ito. Sa mga naging pahayag ni Leviste, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa niya personal na nakikita o na-authenticate ang sinasabing Cabral files o mga dokumento na hawak ni Leviste. Kaya hindi pa niya mapapatunayan kung totoo o hindi ang mga ito. Legislative district breakdown? Absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files sa computer, huwag ang imprimatur yan. Yung nakipag-agawan siya ng papel kay
Cabral, loyalty term attorney. Why would they give a term attorney? Kahit naman sino sa listahan, ayaw nilang lobas ng listahan. Kasi kung okay sa kanilang lobas, dapat kusa nilang inilabas ang mga projects nila. Hindi lang po yung mga lagpas 10 billion, pati yung mga 1 billion ayaw din nilang lobas yung listahan. Ganon. Opo. Kaya po, napakahirap po ito para sa akin at sa aking pamilya kasi halos lahat po ng mga kaibigan po ng aking ina, ayaw nilang ilabas ko ang listahan ito. Are you okay to go on? Mhm. What has this gotten you into? Nasa level na ba ng death threats to? Well, marami lang po nagpa-pressure through my mom kasi hindi naman nila ako direktang tinatawagan para hindi ko papangalanan sila na huwag ilabas at kung ano-ano na lang ang sinasabing mangyayari sa akin kung ilalabas ang listahan ito. At lalo nga pong nalulungkot ako na wala naman po akong personal na interest sa paglabas nito. At in fact, malaki na nga po ang sakripisyo ko at pati mga ibang nagsasalita sa inyong show tungkol sa pagbunyag ng mga practice na ito. Isa pa sa mga ibinulgar ni Leviste na meron palang Christmas bonus ang mga congressmen bago nag-recess ang Kongreso mula 1.5 to 2 million pesos. Sa kabuuan, kung lahat ng mahigit 300 na mga congressmen, pati na party list representatives ay nakakuha nito, hindi bababa ng 600 million pesos lahat. Bagay na sinuportahan ni Congressman Tiangco. So hindi po bago to. So yan po ay 3 beses. Sa undas na yon, sa break na yon, bibigyan ka ng MOOE para sa iyong district. Ang pangalawang bigay niyan is Christmas break. Yung pangatlong bigay niyan is bago mag-Easter, bago mag-Holy Week. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Kung meron daw maaaring madiskubre pa sa Cabral Files, ito'y kung gaano kalaki ang pondo ng gobyerno na para bang pinaghahati-hatian lang ng mga opisyal. Mapapatanong ka rin daw kung paano at kung tama ba ang pagkakagastos sa napakalaking pondo na para bang sa gobyerno pala bumabaha ang pera na isang napakalaking kabalintunaan sa isang bansang marami ang naghihikahos. Nalulula ako sa mga amounts, ha? Kulang pa yung milyones. Kailangan merong minimum na 1 billion per district. Ako po ay may first-hand experience, inalok ako ng karagdagang pondo para sa aking distrito ng isa sa mga kababayan ko. Saan nang galing itong mga pondong to? Ang hirap-hirap ng Pilipinas. Ang daming nagugutom, ang daming may sakit, hindi makabayad sa ospital for a few thousand pesos. Ang national budget natin ay 6.7 trillion na. Yes. Ang government revenues natin ay 5 trillion. Ibig sabihin ng ating deficit ay 1.7 trillion galing sa utang. Yung napansin ko po, ma'am, ayaw ng mga gumagawa ng budget na ibaba ang spending ng gobyerno. Sinasagad talaga ang maximum na tinatawagang fiscal space para itodo po ang government spending. Kaya nung tinanggal ang 255 billion pesos of flood control projects, imbes na bawasan lang natin ang ating inuutang, nilipat naman po sa ibang klaseng mga forms of pork barrel. Sa laki ng nilulus tayo o ninanakaw na pondo, hindi talaga mahirap na ang Pilipinas. Opo. Ayon din kay Congressman Leviste, ang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses ng mga kongresista sa 2026 budget biglang pinalobo mula 10 billion pesos hanggang 27.7 billion pesos. Ang MOOE, pondo para sa pagpapatakbo ng opisina ng mga mambabatas. Nakukuha nila ang mga ito na hindi nila kailangang agad i-liquidate o patunayang legal ang paggastos sa pamagitan ng mga resibo bilang patunay. So the whole MOE, ma'am, is Yeah. 18.58 billion for 2026. So there's this 1858 divided by 318 congressmen is around 58 million pesos per congressman. For 1 year yun, 58 Opo. million per ang congressman per year. Bawat congressman po may entitlement na 1 million pesos MOOE per month, more or less. Yes. Tapos, noong Oktubre, may 1.5 million pesos that was given after the vote on the budget. Tapos may 2 million pesos sa December. Ang lumalabas po, mga 20 million pesos ang nakukuha ng isang congressman. Kasama po ang kanyang sweldo taon-taon, pero walang breakdown. Ako po ay humingi sa House Committee on Accounts ng breakdown ng MOOE use na ito at may mga tumawag na wag ko nang tanungin. Kung magkano yung nagagastos nila buwan-buwan.
Opo. out of the taxpayers' money. Na hindi pinapaliwanagan tulad ng budget ng ibang mga ahensya at malaking porsyento nga din ay walang resibo. Ang sarap ng buhay ng mga congressmen, tsaka mga senator, May AIX, TUPAD, MAIP, Oo, meron pa silang... PAFF, Yeah. LGSF, Farm to Market Road, DepEd Classroom, lahat-lahat ng klaseng mga All of this ayuda na incentives po. pang-patronage. Hindi ini-encourage na magkaroon ng diskurso sa Kongreso. Pinapatahimik na lang yung mga maiingay sa pag-alok ng mga insentibo. O di ba nakakapanghinayang yung pera natin na ang laki. Lalo na dito sa mga congressman na milyon-milyon, magkano yung pinag-usapan lang pera doon na hindi talaga, yung may mga allocable pa, tapos may 58 million a year. Pati si Kasuho, takang-taka na kung saan nakuha yung mga pera na yun. Kung napanood din nyo yung video, bahala na kayo na mag-opinyon ng sarili ninyo. Basta sa aking opinyon, tayong mga Pilipino kawawa talaga sa mga politiko ngayon. Lalo sa mga congressman. Kasi ang sinasabi nito ni Congressman Libis, isa to siyang congressman, kaya alam niya kung paano talaga nangyari ang mga hati-hatian dyan sa House of Representatives at saka sa mga senador. Sayang ang pera natin na sa dami natin na kailanganin natin na gastusan, lalo ngayon sa mga probinsya, makikita natin mga kalsada, mga hospital. Unang-una ko talagang nakikita talaga sa mga probinsya, labi na sa mga sa Bohol, yung kanang hospital na ay karsada nga murag sungkaan, na ay mga eskwelahan nga nagtiyaga lang sa mga building na luma unsa pa na diha, na ay mga lugar nga dapat na ay kalsada, na ay tulay, pero wa pan sina sa gobyerno kay tungod ang kwarta na ara nila, wa na nila gipagawas ng kwarta, gibulsa na lang, di ba? Kaya dito sa interview na to ni Jessica Soho kay Leandro Livisti, na paiyak na naman itong bata na to. Sabihin ko to bata kasi anak ko naman to. Kung tutuusin, anak ko lang to. Pero ang sayang lang talaga ang kaniyang mga ini-expose nito kasi halos ayaw paniwalaan sa mga tao ngayon. Kung naniniwala lang dito siguro ang kaya Liviste, yung nakakaintindi, pero yung hindi nakakaintindi, gaya sa mga pilipit ang otak, sabihin talaga sinungaling. Hindi naman to pwedeng. Ako naniwala ako personalmente sa kanya kasi nakikita ko naman ang kanyang sinseridad. Yung mga interview niya sa nung last year lang, December, iyak siya nun. At ito na naman yung pangalawang pagkakataon, umiyak na naman siya. Dahil pressure siya dito. At hindi lang pressure, yung mga sinasabi niya talaga ay totoo. Kaya, itong taon na to, itong budget na tong 2026, nakita naman natin kung magkano ang veto ni Bongbong Marcos, almost 90 billion. So mayroon pang hindi vinito. Kaya lang, ang mga tao hindi nila naintindihan. Kaya ako, naano ako dito na sabi ko, hindi talaga pwedeng manahimik na lang. Kaya itong mga opinion ko dito, kung naniniwala kayo, maraming salamat sa inyo. Kapag hindi kayo naniwala sa akin, nasa inyo naman yun . Pero akin lang ito, na nag-o-opinion ako dito sa nakikita kong balita natin, sa mga balita ngayon. Kasi pera natin yan. Sigurado ako sa lugar ninyo, sa mga probinsya ninyo, may mga lugar dyan na hirap pasukin. Hirap daanan, kahit motor lang yan, hirap. Kikita natin itong mga budget dyan na pinaghati-hatian nila, yung mga proposal nila, yung sa mga ano-ano pa dyan. Hindi sila nagkukwento ng pera dyan na hindi milyon, bilyon, milyon. Kung tinama talaga ang paggastos yan sa ating, para sa mga tao ngayon, sigurado kong Pilipinas di maghihirap. Kaya lang, hindi ito nagbabago kasi 2025,
grabe ang anomalya sa budget. 2026, anomalya pa rin sa budget. Ito na naman. Hindi talaga to magbabago itong ganitong kalakaran nila na puro na lang pera nila ang nasa utak. Kaya tayo dito, tuloy-tuloy lang tayo dito.